Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po'y muli nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa pagkakataon na ibinigay niya upang muling magbahagi sa ating gawain ngayong gabi. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon na sa kabila ng nararanasan natin na pandemic ay patuloy tayong nakapagpupuri sa Kanya. Sandali po muna tayong manalangin. Panginoong Diyos na siyang gumawa ng lahat ng bagay, sa gabing ito ay muli ka naming papupurihan. Sana po ay buksan ninyo ang aming mga puso at isipan upang lubos naming maintindihan ang mga salita mo na pagbubulay-bulayin namin ngayong gabi. At ang kalwalhatian mo ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Sa dakilang pangalan mo, O aming Jesus. Amen. At bago po ako magsimula sa ating gawain, ay pakinggan po muna natin ang awit sa Panginoon. Para sa iyo ito, Lord, napakasarap pong magpuri sa Panginoon. May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan at hindi ka niya pababayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Napakasarap magpuri sa tulungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa tulungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Magkakaligin man ang problema, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Napakasarap magpuri sa tulungan mo. Lahat na nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa tulungan mo. Wala nang aalalahanin pa.
tips na ibabahagi ko po ngayong gabi ay ayon sa nabasa ko sa isang aklat ng tungkol sa pananalangin. Ang pananalangin ay isang parte ng makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. Ito ay mahalagang parte ng ating pananampalataya. Sa totoo lang mga kapatid, ang pananalangin ay hindi pinag-aaralan o sinasaulo. Hindi katulad ng ibang dasal na paulit-ulit. Dahil may iba't ibang paraan ang pananalangin ng bawat tao at kanya-kanya ng problema o pagpapasalamat. Ito ang way para tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Kapag nananalangin tayo kay Jesus, dapat galing sa puso natin at hindi galing sa libro o kung saan man. Kaya nga ang panalangin ay hindi mo sinasaulado. Dapat ang panalangin mo ay direkta sa Panginoon. Halimbawa, mayroon kang kausap at araw-araw ay paulit-ulit lang sinasabi, siyempre, hindi tayo matutuwa. Ganon din ang Panginoon, hindi rin matutuwa kung paulit-ulit ang sinasabi natin. Kung tayo ay nananalangin, dapat nanggagaling sa puso natin. Sabihin mo kung ano ang naramdaman mo o ano ang gusto mo. Parang kakwentuhan lang natin ang Panginoon. Gawin nating kaibigan ng Panginoon. Pwede mong sabihin sa Kanyang lahat, ang lahat ng problema mo, umiyak ka sa Kanya, sabihin mo ng lahat sa buhay mo. Kaya nga may mga tao na kaya lang nananalangin ay kung may gusto sila sa Panginoon. Pag nakuha na ang gusto, ay hindi na mananalangin. Halimbawa, tayo, may kaibigan tayo na lalapit lang sa atin pag may kailangan sa atin. Pag nakuha na ang gusto sa atin, wala na, hindi na magpaparamdam. At pag may gusto na naman, ito na naman, muling lalapit na naman sa atin. Ganyan din ang nararamdaman ng Panginoon kung ganyan tayo, na kaya ka lang lalapit kapag may gusto kang hingin. Kung ang sinasabi mo na may personal kang relationship kay Jesus, lagi tayong mananalangin. Sa lahat ng mahalaga, tayo ay manalangin. Dahil sabi nga, pag nananalangin tayo, kinakausap natin ang Diyos. Tayo ang nagsasalita. At kapag nagbabasa tayo ng Bible, ang Diyos naman ang kumakausap sa atin. May mga tanong, saan ba dapat manalangin? Kahit saan po, pwede tayo manalangin. Kung saan ka komportable na makakausap mo ang Diyos. Sabi nga sa Acts 16, verse 13, at ang araw ng pamamahinga ay lumabas kami ng lungsod at nagpunta ng tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo para manalangin. Pwede rin po sa tuktok ng bundok. Luke 6, verse 12, ay ganito ang sinasabi. Nang panahong iyon, ay umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin. Pwede rin po sa isang gardin, ayon sa Matthew 26, verse 36. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar sa Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at mananalangin ako sa banda roon. Pwede rin naman po sa mga tagong lugar o private place, ayon sa Mateo 6, verse 6. Ganito naman ang nakasulat. Kapag nananalangin ka, pumasok ka sa isang silid at isarado mo. Kahit saan, pwede po tayo manalangin. Kung sa tingin ninyo ay komportable kayo at makakausap ang Diyos ng maayos. Kailan ba ang tamang oras ng pananalangin? Ayon sa Thessalonians 5, verse 17, palagi kayong mananalangin. Ang ibig po sabihin, hala po palang oras ang pananalangin. Kahit anong oras. Basta komportable ka na makakausap ang Diyos. Ayon sa Mark 1, verse 35, ganito ang sinasabi. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao. At doon ay nanalangin siya.
Pwede rin po sa umaga. Ayon sa Psalm 5 verse 3, nakasad ang ganito: Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko ay iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo ay hihintayin. Sa hapon po, pwede din. Acts 3 verse 1. Minsan nagpunta sila Juan sa templo, alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Pwede rin pala kapag gabi, ayon sa Mateo 14 verse 23. Matapos niyang palisin ang mga tao, mag-isa siyang pumanhik ng mundo upang manalangin. Mag-isa siyang inabutan doon ng gabi. Kaya kahit anong oras po pala, mga kapatid, pwede po tayo manalangin. Pero paano po ba ang tamang pananalangin? Ayon po dito sa aklat na nabasa ko, makikita natin ito sa Matthew 6 verse 9 to 13. Ito ang tinatawag na the Lord's Prayer. Ginawa po ito para maging guide natin sa panalangin. Ulitin ko po, hindi natin dapat sinasulong panalangin, kundi kung ano ang nasa puso natin. Gawin natin itong method o pattern sa ating panalangin. Kumbaga, ito ang binigay ni Lord na pattern sa atin para sa ating panalangin. Ngayon, himayin natin ang sinasabi ng Panginoon ayon sa the Lord's Prayer para may guide tayo kung paano tayo mananalangin. Simulan natin dito. Ama namin na nasa langit. Ibig lang sabihin nito, ang prayer mo ay i-address natin sa Amang nasa langit. Dapat sa una pa lang ay nire-recognize mo na mayroon tayong Ama sa langit na malalapitan. Pangalawa, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ibig lang sabihin nito ay sambahin mo ang pangalan ng ating Diyos. Dahil ang pangalan ng ating Diyos ay banal po yan. Express mo sa Kanya ang pagmamahal mo sa ating Panginoon. Pangatlo, dumating nawa ang iyong kaharian. Ano naman ang ibig sabihin nito? Since nabanggit mo ang kaharian, ay nire-recognize mo ang Diyos na siyang nag-ahari sa iyong puso. I-express mo sa Kanya ang ating adoration. At hindi lang yan, mga kapatid. Ginugusto mo rin na mapabilang ang mga tao sa Kanyang kaharian pagdating ng panahon. Lalong-lalo na ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Pangapat, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Dito ay ipinapakita mo ang pagpapakumbaba mo sa Panginoon na sinasabi mo sa Kanya na sa Kanya ka lang nagtitiwala, na sa Kanya ka lang umaasa, hindi sa kanino pa man. Ipinapakita mo ang pagpapakumbaba mo sa harap ng Panginoon na ang kalooban lamang niya ang masusunod sa buhay mo. O panglima, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Sa parte na ito ay dito na tayo humihingi ng pangailangan natin sa Panginoon. So, hindi lang para pagkain. Ano pa ba ang mga pangangailangan natin? Marami tayong mga kailangan na mahihiling natin sa panalangin. At hindi lang sa iyo o sa atin ang panalangin ng Lord's Prayer, kundi para sa ibang tao. Kung papansinin ninyo, bigyan nyo kami. Ano ang ibig sabihin ng kami? Bigyan nyo kami. Ibig sabihin, kasama na ang ibang tao. Isinasama mo ang ibang tao sa ating panalangin. At ipinapakita mo na si Jesus lamang ang dapat mag-provide ng pangangailangan natin. At ito naman, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So dito napapasok ang paghingi mo ng tawad. Confession mo, unang-una sa Panginoon. Humihingi ka ng tawad sa Panginoon sa mga nagawa mong kasalanan.
kung paano ka humingi ng pagkain sa araw-araw, ganun din ang paghingi ng tawad sa araw-araw. At kung itatanong natin kung pwede tayo humingi ng tawad sa Panginoon araw-araw, sinasabi po ng libro na pwede po. Manalangin na pwede po tayo humingi ng tawad araw-araw sa mga kasalanan natin. At sa panghuli, huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masasama. So dito sa huli ay humihingi tayo ng tulong sa Diyos na mapagtagumpayan natin ang gawa ng kaaway dahil nasa spiritual battle po tayo. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Kailangan po natin ang kakampi. Kaya tayo ay humingi ng tulong kay Lord. Pwede po nating dagdagan kung anong gusto nating ipanalangin. Kung ano ba talaga ang kailangan natin sa buhay, anong gusto natin sa mga anak natin, sa mga kaibigan natin. Kailangan lang talaga ay kung ano ang nasa puso natin. At hindi yung sinasaulo mo ang isang panalangin na nakasulat lamang at yun lang ang ulit-ulit mong sinasabi. Ang The Lord's Prayer ay gawin lang nating guide. Ang The Lord's Prayer ay gawin nating method o pattern. Pwede po rin natin gawing guide ang sinasabi sa Philippians 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Kaya mga kapatid, huwag po natin kalimutan na magpasalamat tayo araw-araw sa Diyos. Sa lahat ng kanyang mga biyaya, sa lahat ng mga binibigay niya sa atin, sa lahat ng kanyang mga pag-iingat sa atin, at sa kanyang pagmamahal. Deserve po ng Panginoon na pasalamatan na siya. At dito sa 1 John 5 verse 14, ganito naman ang sinasabi. May lakas loob tayo na lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa kalooban niya. Mga kapatid, tandaan natin na kung may panalangin tayo sa Kanya o hinihingi, mayroon siyang tatlong sagot. O ano-ano po ito? Ito po ay ang yes, no, at wait. Yan po ang isasagot sa atin ng Panginoon. Kung sa panalangin po natin ay sinabi niya ay yes, ibibigay niya agad ang hinihingi mo. Praise God. Praise God. Ibig sabihin, kalooban ni Lord yan. Ngayon, pag no, ibig sabihin, hindi yan kalooban ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabi ng Diyos na no, matatapos na doon. Hindi po. Tandaan po ninyo, pag isinara ng Diyos ang isang pinto, mayroon po siyang mga durungawan na bubuksan para sa inyo. Bubuksan niya mga bagong opportunity sa buhay mo. Maaaring ang bibigyan niya sa iyo ay yung akma sa iyo, yung nababagay sa iyo, yung mas mapagpapaligaya sa iyo, yung hindi ka mapapahamak. Kaya hindi niya ibinigay ang hinihingi mo ay pwedeng mapahamak ka. Huwag tayong ma-disappoint, mga kapatid, pag sinabi ni Lord na no. Ibig sabihin, ibibigay siya ito. Hindi niya ibibigay siya ito kasi meron siyang dahilan at siya lang ang nakakalam kung ano ang dahilan na yun. Pag sinabi naman ni Lord na wait, hindi ibig sabihin ay hindi ibibigay sa iyo. Ibig sabihin ay ibibigay sa iyo ito pero may delay ng konti. Maaaring pinaghihintay ka ng Panginoon para mahasa pa ang iyong pananampalataya. Maaaring sinusubok pa ni Lord ang pananampalataya mo kung hanggang saan. Nihintay pa ni Lord ang tamang panahon para ibigay ang bagay na inihingi mo. At saka kahit ano pang isagot ni Lord sa iyo, tandaan mo, laging may magandang plano sa atin ng Diyos. Kaya huwag tayong magsawang manalangin. Mga kapatid, may gusto akong i-share sa inyo tungkol sa panalangin. May kwento ako tungkol sa isang tao na napakadalang manalangin. Pero nagtataka siya kasi ang biyaya niya ay parang bagyo na bumubuo sa kanya.
iniisip niya ay malakas siya sa Panginoon. Ang hindi niya alam ay ipinapanalangin siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Alam ba ninyo mga kapatid na mas mabisa raw ang panalangin ng ibang tao kaysa manalangin ka sa sarili mo. Kaya sa panalangin natin, huwag nating kalilimutan na ipanalangin natin ang mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na higit ang mga kaaway mo. Hanggang dito na po lamang, at sana ay may natutuhan tayong gabi kung kailan dapat manalangin, kung paano manalangin, at kung anong oras tayo dapat manalangin. God bless po, at muli ay magandang buhay po sa ating lahat. Hindi ko maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan mapagpatawan na puso mo. Ako'y pinili mo, hingin mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, hinili mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, hinili mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, hinili mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo.